So good morning, yung mga AI na mga gamit natin sa ating pagre-render at of course dun sa architectural na mga assistant natin can be used to lighten yung burden natin sa ating mga trabaho. This one example of it is yung ating render. So may mga free na credits naman to. You have free credits. I have used the 2 credits last time. So ito na yung last na credit for this month. I think the provide 3 credits per month dun sa paggawa ng ating mga render. So I have here one render, bare lang siya dun sa SketchUp, and para mabawasan yung oras ko na mag-render doon sa D5 or Lumion or sa any renderer, ang gagawin ko na lang is i-screenshot ko to. So na-screenshot ko na siya kanina dito. Asan ba yan? Here sa downloads. Eto, na-screenshot ko na siya kanina dito. This one. And I will be plugging in this picture dito sa ating re-render. So, upload ko yan. And then, hanapin ko yung picture na yun. Eto. Open. And then, we will just wait for it to be uploaded. And then, after that, titingnan natin kung ano yung mga style na gagamitin natin. If it's exterior, interior, landscape, or urban planning. So, ito itong mood board. Okay, pag mood board, pwede kang mag-upload ng reference na image mo, nagpanggagayahan niya. Pero for now, preset styles mo na lang gagawin natin. So, exterior ang gagamitin ko, and then we have yung single family na dwelling. Ito lang naman. Single family. And then, meron tayong pwedeng gamitin dito na gusto ko to, Slick International, but meron tayong sample dito ng Filipino bahay na bato. We'll just use that. Nagulat lang ako kasi meron siyang preset dito na Filipino bahay na bato. I will click on this and lalabas yung paggagayahan niya na picture. Then some of the details we can also add. For the time of day, I will choose midday. Season, I will just click on spring, and then the sky will be let's put cloudy sky. Landscape will be forest, mountain, tundra, wetland, tropical, maybe lagyan na lang natin countryside. Yan. Sa architectural material, ayaw kong palitan yung magiging itsura nito at yung magiging itsura niyan. So I will not be putting yung architectural material natin kasi magiging iba yung mga may lalagay dyan. And pwede ka rin maglagay ng prompt dito. Okay, like include 2 persons in the render. 2 persons, 1 white car and 2 persons in the render. Okay, pwede nating ilagay yan. Subukan lang natin kasi first time ko ting magamit yung ganitong prompt. And then ilalagay na lang natin precise. Kung precise, medyo kung ano yung nilagay mo, yun na talaga yung gagamitin niya. But mostly I will be putting yung ating balance para mabalance siya from creative to precise. And then I will just render this. And for that, we will be waiting for it to be generated. So here, nakita niyo naman yung nirender niya na image. Okay, from a bare original image, nirender niya yung bahay na ganito. That
okey. So, medyo maganda na rin yung pagkakagawa nung kanyang, rendering. Naglagay din siya ng dalawang tao doon and yung white card doon. Yun yung sinasabi natin kanina na etong prompt na yan. So, puwede kong i-download ito, download yan. Makikita niyo yung download niya later on. Eto yung dinownload natin wherein eto na siya. Yan na yung ating ano. Okay? So, yan yung, rendered na, ah ano natin na from the very bare na ini-screenshot mo lang and then ni-render mo siya, ganyan na yung magiging, itsura. So, hanggang dun na lamang muna yung ating, tutorial for today. Nawiwili ako na gumamit ng mga AI something like ito kasi medyo mas mabilis nga naman na gamitin. Thank you and have a good day everyone.